Mga kaigsunan, salamat nga kanunay kamo nagauban. Human na natog tanaw ang mga rason ngano nagkinahanglan og reformation. Aron nga maangkon nato ang transformation into the likeness of Jesus. O karong gabi mga kaigsuunan, ato ning tanawon ang part 1 sa End Time Diet for God's Family. Katapusan nga mga klase sa pagkaon, nining katapusang panahon, or pagkaon sa mga katawhan sa Dios sa katapusang panahon, ug atong itandi ang mga prinsipyo nga gisulti ni Ellen White ngadto sa nakaplagan sa siyensya ni ining panahona. Atong balikan nga samtang kita nagapadulong sa katapusang mga panahon, nagkinahanglan ta of revival of true godliness. Because this is the greatest and the most urgent of all our needs. Sa tanan natong pagkinahanglan mga kaigsunan, busa, ingon pa ni Ellen White, mauning unang buluhaton unta nga atong pagabuhaton sa atong iglesia, aron nga kita matransformed into the likeness of Christ. Tungod kaniining mga panahona, daghan mga Kristohanon, nagaangkon nga Kristohanon, apantaman lang sila sa pangalan, wala sila makonvertir, wala mausab ang ilang kinabuhi, ang ilahang mga gituuhan, wapon nila giimplementar sa ilang mga kaugalingon, tungod kay naglabaw ang ilahang kaugalingon, ang gana mooy gakontrolar sa ilaha mga kaigsuunan nga dili nila masunod ang mga prinsipyo nga gihatag sa Dios. Busa alang sa atong pagsugod, karong gabi una, tanawon nato ang orihinal nga mga pagkaon nga gihatag sa Dios. Hinumduman nato, ang keyword is, ang Diyos may naghatag niini nga mga pagkaon. Genesis Kapitulo 1, versikulo 29. And God said, ang Diyos mo'y nagingon, I give you every seed-bearing plants on the face of the whole earth, and every tree that has fruits with seed in it. They will be yours for food. Kung atong tanawon mga kaigsunan, dunay duha ka kategorya niini nga pagkaon sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 9. Ang una nga category mao ang seed-bearing plants. O ang ikaduha nga kategorya mga kaigsunan, mga kapaglaom, mao ang fruit-bearing trees. Nga kung atong tanawon, sa diha nga ang tao nakasala, bantayan ninyo mga kaigsunan, sa diha nga si Adan ug si Eva nakasala, gikinahanglan sila mubiya anang inang puluyanan nga gihatag sa Dios nga mao ang Eden. Upon leaving Eden to gain a livelihood by tilling the earth under the curse of sin. Numduman nato nga sa diha nga nakasala ang tao, dili na lang siya mukuha og bunga sa kahoy aron kaunon. Gikinahanglan na siya magtrabaho, gikinahanglan na siya magtanom because of the curse of sin. Man received permission to eat also plants of the field. So makita nato mga kaigsunan nga ang orihinal nga pagkaon sa tao mao ang liso. Apan tungod sa sala, in Genesis chapter 3 verse 18, gitugutan na sila sa Dios, gimodify sa Dios ang orihinal nga pagkaon o giapil na ang mga tanom o mga plants diha sa atong mga field. Dahon-dahon giapil na mga kaigsunan. It's because mo na hinungdan karon nga na-discover ni ining mga herbal nga mga butang, mga dahon nga dunay mga medicinal properties nga makahatag og kaayuhan. Apan dili in a form of a tablet, kundi in a form of food, mga kaigsuonan. Ug atong tanawon nga human nga nakasala ang tao, gipalaya sa tanaman sa Eden, here comes another problem. There is a flood, mga kaigsuonan. Ug tungod niini nga lunop, makita nato nga dunay duha ka klase sa mananap
nga nisulod sa arka. Dili si Noah ang nagpasulod, ang Dios mo'y nagpasulod. Ug makit-an nato nga dunay duha ka klase, ang hinlo ug mahugaw. Therefore, ingon pa niya dinhi, the Lord in their necessity gave Noah permission to eat the clean animals which he had taken with him into the ark. Tanawan ninyo, ang kamaayos sa Dios. Una sa tanan sa diha nga nakasala ang tao, gihatag ang mga plants. Sa diha nga nay lunop, ugwa na sila'y makaon, tungod kay ang yuta naa sa ilalom sa tubig, sulod sa 150 days or equivalent sa 5 ka bulan, wa na'y tanom, wa na'y gulay, wa na'y prutas nga nabilin. Nangalata tanan tungod kay they are all under the water. Og gitugutan sa Dios ang pagkaon og unod apan hinlo nga mga mananap nga naa sa arka. Ingana kamaayo ang Dios. And then, dunay warning nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Warning number 1. You must not eat meat that has its life blood in it. So gikinahanglan ipaagas ang dugo. Genesis chapter 9 verse 4. Warning number 2. I will demand an accounting from every animal. Genesis chapter 9 verse 5. Gina-account tanan sa Dios. Numduman ninyo mga kaigsuunan, gitan-aw na sa Dios. There is accounting needed. And warning number 3. Only animals classified as clean should be eaten. So gihatag sa ilaha, kaniragyod ang pwede ninyo kaunon. Malapas sa Leviticus Kapitulo 11 ug Deuteronomio 14, versikulo 3, ngadto sa 12. And katapusan nga warning number 4. You must not eat any fat or any blood. Mga kaigsunan, mauning mga pahimangno sa Dios, ngadto kang Noah, ngadto sa mga katawhan sa diha ngayang gitugutan pagkaon ug unod. And I would like to tell you, this is only for emergency. Kay wa na may makaon, wa na may mga danom, wa na may mga prutas kay naa sa ilalom sa tubig for 150 days. Pan gi-expectar unta ngay nigturok ug balik sa tanom, nigturok ug balik mga prutas, ang tao mo balik sa original nga pagkaon nga gidisenyo sa Dios para sa ato nga lawas. Katanawon ninyo, man corrupted himself. After the flood, the people ate largely of animal food. Ang kumana na sa lunop mga kaigsunan ng mga katawhan, nag-enjoy naman ka ng emergency food nga gihatag sa Dios. Di naman mukaon og gulay, di naman mukaon og prutas. And God saw that the ways of men were corrupt and that He has disposed to exalt Himself against His Creator and to follow the inclination of His own heart. Muna na'y naitabo sa tao. Gisalikway na ang Ginoo, o giyahan ang gipataas, iyahang kaugalingon, o gisunod kung unsay gusto sa iyahang tagipusoon o kasing-kasing. And He permitted that long-lived race to eat animal food, kung sa hinungdan, to shorten their sinful lives. Gitugutan sa Dios, hala sige, di naman mo mupatuo. Inay nga taas untang inyong kinabuhi. Gitugutan na sa Dios aron mamubo ilahang kinabuhi. Soon after the flood, the race began to rapidly what? Human sa lunop ang maong rasa sa katawan, nagsugod na og rapid decrease in what? Number 1, in size. Muna nga nanay mga mugbo na takaron. Rapid decrease in the length of years. Tanawa ragod ninyo, ang life expectancy before the flood. Gikan kang Adan padulong ngadto kang Noah. Almost mga kaigsuunan tanan nagaabot og 900 years old.
Apan pagkahuman sa lunop, sa diha nga ang tao, corrupted, ingon pa ni Ellen White, ug nagpabili na og kaon og unod. This is what happened. Ilahang kinabuhi, gikan 900, nag-anam-anam og us-us paubos mga kaigsuunan. Hangtod ni abot kang Moses, 120 na lang ang iyahang edad. Gani ang Genesis chapter 6 verse 3, nagingon ang Dios. And the Lord said, Man, my spirit ingon pa niya, shall not strive with man forever. For he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. Mao na gisulti sa Ginoo natong panahon na. Apan gani karon naglisod gani tag-abot og 70. Naglisod gani tag-abot og 80. Mo gani nga atong gobyerno nag-offer pa gani, kinsay makaabot og 100 years old, dunay 100,000 ihatag sa Dios. Incentive, aron lamang makakabot ta ni anang edad unta nga taas-taas mga kaigsunan. But man, sumala pa sa Dios, corrupted himself. Niya pa mga kaigsunan. The original diet, dili kita mo'y nagpili. Chosen by the Creator. Chosen by God Himself. Kay siya'y nagbuhat nato, siya'y nasayod gikan sa atong ulo hangtod sa ubos kung unsay gikinahanglan niining lawasa, kung unsay disenyo niining lawasa, ang Dios mo'y naghatag sa pagkaon. The original diet chosen by the Creator, ingon pa niya dinhi, is the most healthful and nourishing. Unsang klase nga diet? Grains, fruits, nuts, and vegetable. Unsa ni sila? They impart a strength, a power of endurance. Gahatag nig kusog and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. Unsa man ning complex ug stimulating diet? Mo ni karon mga pagkaon nga makita nato sa mga fast food nining panahon na. Mga kaigsunan, God has chosen a food for you and me. Kaya ang Dios nasayod unsay gikinahanglan ining lawasa. For in the first place, siya ang nagbuhat niini. And the second place, siya mao ang tag-iya niini mga kaigsuunan. So kung atong tanawon, unsa may nakaplagan sa siyensya, may tungod sa Genesis chapter 1 verse 29 nga pagkaon. Sa original nga pagkaon sa Dios nga gihatag, original nga pagkaon nga gihatag sa Dios para nato. Sumala pa sa siyensya mga kaigsuunan, lahang nakaplagan that food in Genesis chapter 1 verse 29 never been outdated mga kaigsunan. Pagkamayong Ginoo. Nga bisan pa ang science karon nakaplagan nila nga ang giandam sa Dios nga pagkaon para nimo para nako wa gyud in tawon ni na outdated mga kaigsunan. Perfect kini para sa imuhang lawas ug para sa ako ang lawas. Why? Tungod kay ang whole plant food are less in what? Less in calories, less in fat, less in saturated fat, less in cholesterol, and less in sodium. Nga kung atong tanawon, gadili ni siya makita sa animal foods. Muna hindungdan nga ang atong lawas nagproblema. Kay ato mang giusab ang maong nga pagkaon nga gipili sa nagbuhat kanato. Unya kita na may nagbuot-buot, ningon naman ta sa ato ang kaugalingon, Ginoo, mas lami man eh. O na hinungdan mga kaigsuunan na ang kunta og problema. Kung atong tanawon og ipadayon, gawas sa mao nga mga component nga makahatag og kaayuhan sa tuang lawas nga atong nakita napay dugang. Sa mga whole plant foods nga gihatag sa Dios, gituyo sa Dios kay dunay mga phytochemicals. Sama sa lignans, phytosterol, phenols, carotenoids, flavonoids, sulfur compound, isoflavonoids, and saponins mga kaigsunan. Nini mga pipila lang, daghan paniglistahan mga kaigsuunan. Nga naa din nga benepisyo nga makuha sa tanom nga gihatag sa Dios. Nga dili makaplagan diha sa mga pagkaon nga gikan sa mananap. According to the Academy of Nutrition and Dietetics, mo ning ilahang nakita,
well-planned. Bantayan ninyo ha? Well-planned vegetarian diet are completely healthful and nutritionally adequate for people throughout all stages. So nakaplagan sa siyensya mga kaigsuunan nga ang pagkaon nga gikan sa tanom nga gihatag sa Dios healthful ni, nutritionally adequate, wag ni kulang. Sabisan pag-unsang idara sa tao mga kaigsuunan. And the health advantages ni nga pagkaon sumala sa siyensya, including low blood cholesterol level. Number 2, low risk of heart disease nga mauning problem sa mga daghan nga mga katawhan karon. Number 3, lower blood pressure level. And number 4, lower risk of hypertension and type 2 diabetes. So makita ninyo mga kaigsuunan, wala gyud masipyat ang all-knowing God sa naghatag sa atong orihinal nga pagkaon ngagdiha ra gyud sa tanom unta gikan. Kaya ang siyensya karon ilaha naman na gi-validate sakto gyud ay ang pagkaon nga gihatag sa Dios. Niya pa, vegetarians tend to have a lower body weight and lower overall cancer rate. Makita ninyo, ang mga tao kuno nga nagakaon og pagkaon nga gikan sa tanom mas ubos ilahang timbang. Unya, mas ubos po ang posibilidad nga magka-cancer. By the way, gusto na ako iklaruhon. Dili tungod kay mag-vegetarian ka or mag-plant-based ka, di na ka magka-cancer. Dili lang man sa pagkaon ang hinungdan ng cancer, mga kaigsuunan. Apan lower ang imuhang tsansa nga magka-cancer kung ang imong pagkaon gikan sa tanom. Ayaw po na nanggikan sa mga meat substitute. Gikan yun sa tanom, mga kaigsuunan. It has a lower intakes of saturated fats and cholesterol and at higher level of dietary fiber sa mga pagkaon nga gikan sa tanom. Higher in magnesium, higher in potassium, vitamin C, vitamin A, folate, carotenoid, flavonoid, and other phytochemicals, mga kaigsuunan. Now, doon ay gihimo nila nga research, ang mga science. O gilahang nakaplagan, nga doon ay napulo ka mga reward, ganti, sa mga tao nga gakaon o plant-powered diet. Grabe ni nga term, plant-powered diet. Sa maning napulo ka mga ganti o reward, mga kaigsunan. Number 1, longer lives. You live longer. Research have found that diet that include more whole plant foods are linked with a longer lifespan. Mas taas ang kinabuhi sa mga tao nagakaon og plant-powered diet. Gani kung dunay mga tao karon. Ako'y nakita kagahapon nga post sa Facebook sa isa ka doktora nga taga Davao na siya gi-interview nga usa ka elderly sa Cotabato City nga nag-edad na og sobra 104 I think ang iyahang edad ug gipangutana ang maong tigulang. Ug ang tubag sa tigulang, I eat simple food and I don't hate anyone. Grabe no? Simple lang nga pagkaon, ang iyahang pagkaon, mga kaigsunan. And simple food are food that comes from plant. Ug wag yun siya gadumot. Bininyo mga kaigsunan mo na'y sikreto sa taas nga kinabuhi. Eat plant-powered diet. Number 2, mga kaigsunan, weigh less. Ang problema sa ato nga sosyudad karon, we are now a growing people. Growing in the sense, ang atong mga timbang pertinagyog tag-asa. Apan ang plant-powered diet, ang mga tao nga nagakaon og plant-powered diet sumala sa research, it's well documented that vegetarian weigh less than their meat-eating counterparts. So mas gaan, mga kaigsunan. Mas gagmay ang lawas, mga kaigsunan. Number 3, nga reward. Tamp down
oxidative stress, and inflammation. Ingon pa niya dinhi, you can go through life of an anti-inflammatory state. This sets the stage for long-term disease protection against disabling condition like rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, and heart disease. Mga kaigsuunan, isa ni ka-reward. Malikayan taani kung mua ang atong pagkaon is plant-powered diet. Number 4, have a healthy heart. Mas himsog ang atong kasing-kasing. Mao gani nga moingon sila nga, please take good care of your heart. Naibalo ba mo mga kaigsuunan? Nga ang satanan nga bahin sa ato ang lawas ang gipangayo sa Dios, mao nga atong heart. Ingon pa niya, my son, my daughter, give me your heart. Ato bang ihatag ang kasing-kasing nga masakiton? Ato ning ampingan, aron maangkon nato ang healthy heart. Ang atong kaunon, plant-powered diet, kay sumala sa research, if you eat a plant-based diet, you'll reduce your risk of heart disease. Amen, igsoon. Mao na ang kaayuhan. Mao na'y reward. And number 5, reward. Stave off diabetes. Mawala ang problema sa diabetes. Research found that when red meat was replaced with healthier protein nga gikan labi na sa mga tanom, such as low-fat dairy, nuts, whole grains, the risk of developing diabetes lowered significantly, mga kaigsuunan. Wow! Usani kadako nga panalangin nga nadiskubrihan sa siyensya, mga kaigsuunan, kung unsay benepisyo sa original nga diet nga gihatag sa atong Dios. Number 6 nga reward, it protect against cancer. Vegetarians tend to have a lower overall cancer rates. Masubos ang posibilidad nga ang tao magka-cancer. Mo na hinungdan, mga kaigsunan, nga kung ang isa ka tao ma-diagnose na gani og cancer, ang usa ka tambag sa doktor undang og kaon ani. Labi na kaning mga doktor nga naga-practice og gitawag natong lifestyle medicine. Dunay usa ka tao nga akong na-interview nga taga Bukidnon, mga kaigsuunan. Kaya kining tawhana na diagnose din sa Cagayan de Oro City og ovarian cancer o gitagaan lang siya 3 ka bulan. Apan nakasugata siya o nakakita siya og doktor nga naga-advocate og healthy lifestyle, dako nang iyahang tiyan anang panahon nga nakita niya ang mao nga doktor. Dili siya pwede maoperahan kay luyay ang lawas. Dili siya pwede makimo kay di po siya pwede maoperahan. So ang gihimo sa maong doktor, gikuhaan siya og tubig sa iyahang tiyan kay dako naman. Nagmetastatize naman ang iyahang cancer. Samtang siya ginakuhaan og tubig, gi-advisean sa maong doktor nga nag-advocate of healthy lifestyle, gi-lecturean siya sulod sa ka-oras, glaminaw ang maong pasyente, pag uli sa ilahang balay, gisunod tanan. Pininyo ang una niyang gihimo, giundangan niya kaon og karne ug ang iyang pagkaon is plant-based. 3 ka bulan, wag nagpakita in taon ang maong pasyente sa maong doktor. Una-una sa doktor, namatay na tingali to, kay 3 ra ba to ka bulan ang giatag. Pagbalik niya, mga kaigsunan, after 3 months, nibalik siya dito sa doktor kay magpa-check up. Abi ninyo, mga kaigsunan, ang nakita sa mao nga doktor. Pagbalik niya, mga kaigsunan, is ang iyahang nawong muraog ni sanag na, mga kaigsunan, ni hayag-hayag ang iyahang nawong, mga kaigsunan. Apan dako ra gihapon ang iyahang tiyan. But nag-improve ang iyahang itsura. And I would like to tell you, that was 2018. Ug niadtong miaging April, akong na-interview ang maong pasyente. Sa diha nga akong na-interview, mga kaigsunan, ang maong nga pasyente, ingon pa niya, Pastor, bahala pag ilakong tagaan og pila ka milyon. Di nagyog kumubalik sa maong pagkaon nga akong gikaon. Kaniadto. Naibalo na kog unsay kalisod sa akong kahimtang. Busa, mga kaigsuunan,
Sa dihang nga nag-usab siya sa iyahang lifestyle, nagkaon siya og plant-based diet, abi ninyo ang naitabo. Gioperahan, tinuod siya. Ug sa dihang nga gioperahan, ang tanan nga mga cancer cells sa iyahang lawas mga kaigsunan, naitabo. Nasulod sa katong dako pa sa bula sa basketball nga nakuha. Gisulod tanan didto mga kaigsunan ang hugaw sa iyang lawas. Ug sa diha nga nakuha sumala pa sa doktor nga nagopera mga kaigsunan. Abi nimo pastor ingon sa doktor kay ako pud gi-interview ang doktor. Ingon niya abi nimo pastor, hastag yung hinlua ang sulod sa iyang tiyan. Katong mga bukol-bukol nga among nakita kaniadto sa iyang nga ultrasound. Wa na gyud makit-an. Murag yung tanan nga hugaw gisulod didto sa putos nga among nakuha. Ingon pa niya, it's God's powerful way nga siya nakaangkon og plant-based diet. Nga hangtod karon, that was 2018, gitagaan lang siya 3 ka bulan nga mabuhi, apan karon 2023 na mga kaigsunan, he's still very alive and kicking mga kaigsunan ni ining atong higala nga naa sa Bukidnon. Praise the Lord! Ingana ang power sa gitawag nga plant-powered diet mga kaigsuunan. And that is one reward. Number 7, nga protection or reward mga kaigsuunan. It protects our brain. Growing evidence nga nakita sa science of researchers suggest that chronic inflammation and oxidative stress lead to the decline of brain resulting to a telltale signs of Alzheimer's disease. Mo na nga tanawon nato karon. Nakit-an na karon nga grabe na gaanam-anam og kadaghan ang nagsuffer dili lamang sa dementia apan bisan pa sa Alzheimer's disease mga kaigsunan nga mao'y naghatag og dakong problema sa mga katawhan karon. Apan kung ato ning sundon ang pagkaon sa gitawag nato nga plant-powered diet, mga kaigsunan, isa kini nga makatabang sa pag-ubos ni ining chronic inflammation and oxidative stress nga magadala ni ini nga mga balatian sama sa Alzheimer's disease. Number 8, it support a healthy gut and an immune system. Magasuportar kini kumukaon ta og plant-powered diet, masuportahan, mamalig-on ang atong tinai mga kaigsunan, and in return, maangkon nato ang himsog nga immune system. In the largest immune organ sa tuang lawas, produces 25% of your immune cell. Mauning ato ang gut, mga kaigsunan. Vital of a healthy gut is a high fiber diet. Nga lumaangko na ato ang tinai og himsog nga atong tinai. It is because of the high fiber. Taas nga fiber sa atong pagkaon nga dili nato na makaplagan sa mga pagkaon nga gikan sa mananap. Healthy fiber diet which feeds friendly bacteria and keep your digestive system running smoothly. So mga kaigsunan, makit-an nato ni nga ang hinungdan nga maangkon nato ang lig-on nga atong immune system is malig-on usab ang atong gut or ang atong digestive system. Tungod sa power plant diet. And number 9, mga kaigsunan, sa 10 rewards, it cut your risk of metabolic syndrome. Sa maning metabolic syndrome? Kung atong tanawon mga kaigsunan, the risk of heart disease, diabetes, stroke, vegetarian have a 36% lower chance of developing metabolic syndrome than do non-vegetarian. Nabalikan nato ang pangutana, what is metabolic syndrome? Ang metabolic syndrome, mga kaigsunan, mao ni. Tanawan ninyo, mao ni ang mga metabolic syndrome. Heart disease, lipid problems. Ano nga lipid problem? Kanang gitawag nato nga abdominal obesity, overweight, mga kaigsunan. Sobra ang ato ang timbang. Hypertension. Those are metabolic syndrome. Type 2 diabetes. Dementia. Cancer. Polycystic ovarian syndrome. And
Kaning problema bitaw nato nga fatty liver, apan ang hinungdan is non-alcoholic fatty liver disease. These are all metabolic syndrome, mga kaigsuunan. Nga kung ang atong pagkaon is plant-powered diet, malikayan nato nini nga balatian. And the last, mga kaigsuunan, makatabang ta sa pagluwas nining atong planet Earth. Sabi ninyo kaning problema karon nga global warming tungod sa ato ang pagpanamastamas sa ato ang environment. Researchers found that organic vegan diet had the smallest environmental impact. According kining napulo ka mga rewards, mga kaigsunan, is found and suggested by Sharon Palmer, a registered dietitian sa iyahang libro, Plant-Powered Diet, pages 21 to 23. Mga kaigsunan, it saved the planet Earth. Naibalo ba mo? Ako lang gitanaw kaganiya ang internet. To produce, isa lamang ka burger, mga kaigsunan. To produce one burger, abi ninyo sa kadaghan nga tubig atong gikinahanglan, nagkinahanglan ta og 4,000 to 18,000 gallons of water just to produce a juicy burger. Hamak mo na nga impact sa ato ang environment. Mao na mga kaigsunan nga it's better ug mas maayo mo balik ta didto sa pagkaon nga gi-prescribe sa nagbuhat kanato. Food designed for human. God gave our first parent the food. He designed that the race should eat. Ang Diyos na mo'y nag-design. Ang problema, labaw pamantag maalam kay sa Ginoo, kay atong ingnan ang Ginoo, mas lami man Ginoo. It was contrary to His plan to have this life of any creature taken. Wag yun sa plano sa Dios nga manguha ta og kinabuhi. Sa bisan unsa nga gibuhat sa Dios aron ato kining pistahan o kalipayan. There was to be a no death in Eden. The fruit of the trees in the garden was food for men's wants required. Mao na gi-design niya sa Ginoo. Ug makita nato niini nga disenyo. And it aid a quick perception. If ever there was a time when the diet should be for the most simple kind, it is now. Kung doon na pa'y panahon nga ang atong dapat kung tagkaunon ka ng pinakasimple mga pagkaon, karon na unta na siya mga kaigsunan. It is now. God wants men to cultivate force of character. Those who are merely time servers are not the ones who will receive a rich reward by and by. He wants those who labor in the cause to be men of keen feeling and quick perception, mga kaigsuunan. So sa nga nga mga klaseng pagkaon, sa atong mga pagkaon, atong ginapakaon, dili lamang ang lawas, apil na ang atong utok, mga kaigsuunan, o ang atong hunahuna. They should be temperate in eating. Sama sa akong gisulti sa miaging mga gabi, nga bisan paghimsog na siya nga pagkaon, gikinahanglan magpugong usab kita, mga kaigsuunan. Rich and luxurious food should find no place upon the tables. And when the brain is constantly taxed, and there is ingon pa niya lack of physical exercise, they should eat sparingly. Sa diha nga grabe ka busy ang atong mga utok, mga kaigsunan, grabe ka busy ang atong trabaho. Ingon pa ni Ellen White, unya wa tay exercise, ikinahanglan gamay-gamay gyud ang atong kaon. Daniel's clearness of mind and firmness of purpose. His strength of intellect in acquiring knowledge were due in a great degree, in the plainness of his diet in connection with his life of prayer. Panahon ni Daniel, mga kaigsunan, ngano nga naghimo siyang bantugan, ngano naghimo siyang maalam, it is because of his simple diet. Kaya ang gipangayo, gikan lang sa tanom nga pagkaon. Ayaw na nang ilimnon nga dunay mga kolor, tubig lang amua. Nahimo silang 10 times wiser than those counterparts sa ilahang nga panahon. Apan ang iyahang isa ka sikreto, dili lamang sa pagkaon, his close connection of God in prayer.
mga kaigsuonan, mo na'y sikreto sa himsog nga kinabuhi. My dear friends, ingon pa ni Ellen White, instead of taking a course of baffled disease, you are petting it and yielding it to its power. If you regard, ingon pa niya, your life, you should eat plain food, simple nga pagkaon, prepared in the very simplest manner, and take more exercise. Mga kaigsunan, take more exercise. Maunay sikreto. Take more exercise. Each member of the family needs the benefit of health reform. Maunay atong gikinahanglan, mga kaigsunan. In order to render to God's perfect service, you must have a clear perception of His requirement. You should use the most simple food, prepared in a most simple manner, that the fine nerves of the brain be not weakened, be not benumbed or paralyzed, making it impossible for you to discern sacred things and to value the atonement of the cleansing blood of Christ as priceless worth. Sa diha nga maablihan ang atong unahuna, sa diha nga maangkon nato ang clear perception tungod kay hiyano lang atong mga pagkaon nga ginakaon, mga kaigsunan, buti pasabot, then we will be able to appreciate kung unsa ang sakripisyo nga gihimo sa Dios sa krus sa Kalbaryo. It is a worth nga dili mabayran og salapi, mga kaigsuunan. If man for no higher object than a wreath of perishable crown as a reward in their ambition. Makita ninyo, ang mga athletes, mga kaigsunan, grabe ilahang pag-subject silang mga kaugalingon in temperance in all things. Nga ang ilahang maangkon nga reward, ang ilahang korona nga maangkon, korona nga madunot ra. How much more, mga kaigsunan, ingon pa ni Ellen White, how much more kanato nga naghandom anang korona, mga kaigsunan. Korona nga giandam sa Dios. And that riches that are eternal honor, which are imperishable, and eternal weight of glory. Dili pagkahata magpugong sa atong kaugalingon, mga kaigsunan. Dili baya ordinaryo nga korona ning atong gihandom. Maong korona sa kinabuhi nga walay katapusan. Will not the inducement presented before those who are running in the Christian race led them to practice self-denial and temperance in all things, that they may keep their animal propensity in subjection, keep under the body and control the appetite and a lustful passion? Then can they be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in this world, pinaagi sa unudnon nga kaibog or lust, mga kaigsuunan. Person who accustomed themselves to a rich, highly stimulating diet, kanagikan sa mga fast food, have a natural taste and they cannot at once relish, di nila ma-appreciate food that is plain and simple. Kaning mga tao nga naanad o kanang mga stimulating diet, gabing complicated nga pagka-prepare nga mga pagkaon. Pakanon na mo nimog simple nga pagkaon, di gini nila ma-appreciate, mga kaigsunan. But it will take time for the taste to become natural. Gikinahanglan ra ning atong dila matudluan. It just take time. Sumala pa sa research, it will take only 3 weeks, 21 days for our tongue to be educated. And for the stomach to recover from the abuse it has suffered. But those who persevere in the use of wholesome food will, after a time, find it palatable. Sa diha nga ato ning ipadayon, mga kaigsunan, balag wa panay lasa karon, di gini lami. Apan kadugayan, mga kaigsuunan, mga anad na taana og anang ingon nato nga way lami, moabot ang panahon perti na nang lamia. Og ang lami kaniadto ni anang panahon na wa nay lami, mga kaigsunan, kay nausab na ang atong mga dila. Each delicate and delicious flavor will be appreciated, and it will be eaten with greater enjoyment, and can be derived from asa
unwholesome dainties, and the stomach in unhealthy condition, neither fevered nor overtaxed, can readily perform its task. Sa diha nga moabot na ng punto mga kaigsunan, nga maulian na ang atong mga tiyan, maulian na ang atong mga taste bud, ang atong lawas makapunction na readily to perform sa iyahang mga buluhaton. Busa nagkinahanglan ta og reforming influence for the simple life. Should we dress in plain, modest apparel? Dili lamang sa pagkaon. Apel na ang atong mga sanina, mga kaigsunan. Without reference to the fashion, should our table at all times be set with simple, healthy foods, avoiding all luxuries, all extravagances. Should not our house be built with becoming plainness and furnished with same manner? It would show the sanctifying power of the truth and would have a telling influence upon unbelievers. Makaingon ang mga dili tumulo o nga, grabe gyud aning mga tawhana, gipalangga sila sa Dios. Sa ilahang kasimple silang pagkinabuhi, himsog. Hinumduman ninyo mga kaigsunan panahon sa atong mga lulog, mga lulang, kaniadtong mga unang mga panahon. Yano raman ilahang mga pagkinabuhi. Dili man na complicated, apan makita nato himsog ug malipayon ang ilahang mga kinabuhi. Niining panahon na, komplikado atong kinabuhi, moingon daghan og amiga sa Facebook, daghan og amigo. Apan tanawan ninyo ang ilahang kinabuhi, tama ra na Facebook, pero aktual ang silingan mismo di gani niya yung amigo. Kamigo pa kaglayo. Mga kaigsunan, let us wake up. Pagmata. Ingon pa niya din sa pagpadayon, but while we conform to this world or to the world in these matters, in some cases apparently seeking to excel worldlings and fanciful arrangement, the preaching of the truth will have but little or no effect. Sa diha nga mapahiuyon tanining kalibutan mga igsuon, sultihan ta mo ang pagwali sa mayong balita, gamay ra yung epekto or wag yun ay epekto. Who will believe the solemn truth for this time when those who already profess to believe it contradict their faith by their works? Kisa may mutuo na ito mga kaigsunan. Lami kayo ato ang istorya, lami kayo ang ato ang pagtudlo, apan ang atong binuhatan, ang atong pagkinabuhi, di man pud mo yon sa atong istorya. Remember, action speaks louder than word. It is not God who has closed the windows of heaven to us, but it is our own conformity to the customs and practices of this world. Dili ang Dios ang musarado sa gangaan sa langit mga kaigsunan. Apan kita mismo pinaagi sa atong pagpaiuyon sa mga kustumbre o mga pagkinabuhi niini nga kalibutan. Gani ang Roma Kapitulo 12, versikulo 1 o 2 nagingon, be not conformed to this world. Ayaw nagpagpaiuyon niini nga kalibutan, but be transformed. Transformed into the likeness of Christ, mga kaigsunan. It was by a miracle of divine power that Christ fed the multitude. Gipakaon gani ni Kristo ang mga pila ka libo ka mga tao. How much more kita karon iyahan nagpakaunon mga kaigsunan. Pwede unta to nga iyahang spread ang mga pagkaon nga makita nato diha sa mga fast food karon pila ra gyud paghimuanan ni Kristo. Upon through this miracle, Christ desired to teach lesson of simplicity. If men today were simple in their habits, ingon pa niya, living in harmony with nature's law, as did Adam and Eve in the beginning, there would be abundant supply for the needs of the human family. Nahimula nga kulang na, nagkapobre ang mga tao tungod kay nagkagrabe man po ang pagkaon nga gi-prepare, nagkilang pagkinabuhi, komplikado naman, di naman simple mga kaigsunan. But selfishness and the indulgence of appetite had brought sin and mercy from excess on the hand and from want of the other. So ang tawag karon mga kaigsunan sa Ginoo, the call. The Lord intend to bring His people back. Gusto sa Dios dadun tagbalik ngadto sa sinugdan. The Lord's intent to bring His people back to live upon simple fruits, vegetables, and grain. God provided fruits in its natural state for our first parents, extract from the testimonies of the church, mga kaigsunan. Gikan kini sa Councils on Diet and Food. Tanawan ninyo.
We must constantly meditating upon the Word, eating it, digesting it, mga kaigsuunan. And by practice, assimilating it so that it is taken into the life current. He who feeds on Christ daily, siya nga nagakao diha kang Kristo matagadlaw, will by his example teach other to think less of that which they eat and to feel much greater anxiety for the food they give to the soul. Mga kaigsuunan, nagkinahanglan ta nga matransform into the likeness of Christ. True fasting, which should be recommended to all, is, maning true fasting, mga kaigsunan, abstinence from every stimulating kind of food and the use of proper, wholesome, simple food, which God has provided in abundance. Muna yung true fasting. Muna yung tinuod nga puwasa, mga kaigsunan. Paglikay ka ng mga pagkaon nga stimulating. Fast foods, processed foods, junk foods, ug moadto tagkaon the proper use of wholesome, simple food nga gihatag sa Ginoo. Men need to think less about what they shall eat or drink of temporal food, and much more in regard to the food from heaven that will give tone and vitality to the whole religious experience. Mga kaigsunan ng imbitasyon karon, dili lamang unta ka ng natural, physical nga pagkaon. Apan ato pong tagaan og pagtagad, ang pagkaon natong espirituhanon mao ang pulong sa Ginoo. Busa kung ako inyong pangutan-on, mga kaigsunan, niining takna. Sama ni Apostol Pablo, ang akong response nini nga panawagan sa Ginoo, Galatia Kapitulo 2, versikulo 20, I have been crucified with Christ. Gilansang nako uban ni Kristo. And I no longer live, dili na ako magkinabuhi, but Christ lives in me. Si Kristo na nagkinabuhi kanako. And the life I live in the body, ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon, akong gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako o naghatag kanako sa iyahang kinabuhi. I live with the body and I live in faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga kaigsuunan, mao ni ang akong commitment. Alang sa ako ang relasyon sa Ginoo. Commitment to the health message. Let those, ingon pa niya, let those who advocate health reform strive earnestly to make it all that they claim it is. Let them discard everything detrimental to health. Anything nga makadaot sa ato ang panlawas. Use simple, wholesome food, fruits in excellent, and save much more or much cooking. Bitaw no? Gitagaan tag hinog saging, ato pagyuglong agon, nga nagdugang pataog ato ang gasto, mga kaigsuunan. Mao na nga ato ang commitment to discard rich pastries, cakes, desserts, and other dishes prepared to tempt the appetite. Eat fewer kinds of food at one meal. Di lang kadaghan kaayong klaseng pagkaon. 1, 2, okay na siya. And eat with thanksgiving. Mukaon ta, mga kaigsunan, inubanan sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios nga atong gihigugma. Ug ang akong pag-ampo, sama ni Apostol Pablo, Filipos Kapitulo 3, versikulo 7 ug 8. But whatever was to be my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Sa diha nga matransform ta into the likeness of Christ, katong atong mga ganahan i-consider na natong loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything lost compared to the surpassing greatness and knowing Christ Jesus, my Lord, who, for whose sake I have lost all things, and I have considered them rubbish, that I may gain Christ. Hinaot, mga kaigsuunan, nga sama ni Apostol Pablo, ang kunon nato ang pagtanaw. Nga ang mga butang nga atong ganahan karon mahimo nang wa nay pulos sa diha nga atong gitanaw ang kinabuhi ni Kristo. Sa diha nga matransform ang atong kinabuhi. Ingon pa ni Apostol Pablo, let this mind be in you. Let us be transformed into the likeness of Christ ug ato nang makita ang value sa mga butang nga giandam sa Dios alang kanato. Ug ato nang i-consider ang mga butang nining kalibutan nga mga way pulos ug basura, mga kaigsunan.
Hinaot nga Dios, magapanalangin ka nato. Ug alang sa atong pagtapos karong gabi una, atong iduko ang atong mga ulo, magaampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo. Nga imong gipakita kanamo ang imong gugma. Gipakita nimo ang tinuod nga pagkaon nga imong gipreparar para sa imong mga katawhan. Pagkaon nga imong gidisenyo sumala sa lawas nga imong gibuhat. Tabangi kami Ginoo nga mobalik ni ana nga klase sa mga pagkaon. Simple nga mga pagkaon nga makahatag og kahimsog. Ug tabangi kami nga malikayan aning mga pagkaon nga makahatag og balatian. Salamat sa pagpanalangin sa tanan nga mga kaigsuonan, mga kapaglaom nga nagatan-aw karon ug nagapaminaw. Kay kini ang among handom, ay nigbalik nimo Ginoo, magpabilin himsog ang among lawas ug kami maandam sa pag-uban kanimo ni anang langit ng pulianan. Salamat sa pagtubag sa among pagampo, pagpanalangin kanamong tanan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen.